Habang natutulog ang karamihan sa Pilipinas, may isang ordinaryong Pilipino na gumigising para linisin ang mga opisina tuwing gabi. Hindi siya galing sa mayamang pamilya, walang mataas na sweldo, walang lucky investment. Pero sa edad na 25, naipon niya ang kanyang unang 5.6 million pesos. Ito ang kanyang kwento. Tignan natin ng tapat ang gulo sa buhay pinansyal ng maraming Pilipino ngayon. Kita ng sweldo, agad dinublihan ng utang sa credit card. Sweldo pa lang, ubus na sa Grab, milk tea at online shopping. Kasal na 500,000 pesos o 1 million pesos ang budget kahit wala pang savings. Bili ng bagong sasakyan para hindi mapahiya, habang ang dating sasakyan ay pwede pa namang gamitin. Ginagawa natin ito dahil gusto nating mabuhay ng maayos. Pero sa totoo lang, pinapalitan natin ang ating kinabukasan para sa temporaryong ginhawa. Pero may isang lalaki na nagdesisyon na mag-iba. Araw-araw siyang kumakain ng chicken at kanin lang. Halos walang eat out. Ang kasal nila, 100,000 pesos lang lahat. Simple, pero puno ng pagmamahalan. Sa halip naggastusin ang lahat sa handaan, inilagay niya ang kanyang ipon sa maliit na rental property. Nagmamaneho siya ng lumang Honda CR-V sa loob ng maraming taon, habang ang mga kaibigan niya ay nag-upgrade na ng bagong kotse. Habang nagpo-post ang iba ng luho, tahimik siyang nagtatrabaho at nagtitipid. Hindi ito panghabang buhay. Lahat ng ginawa niya ay may katapusan at may dahilan. Naintindihan niya ang mahalagang katotohanan, ang pagtitipid ay hindi kahirapan, ito ay sandata, ito ay tulay patungo sa tunay na kalayaan. Ngayon, patunay siya na kahit ordinaryong trabaho lang, night cleaner man o ano pa, kaya mong manalo bilang Pilipino. Hindi mo kailangan maging genius. Hindi mo kailangan maging rocket scientist. Hindi mo kailangan ng pera mula sa abroad. Kailangan mo lang maging handang gawin ang ayaw gawin ng iba. Magsakripisyo ngayon para hindi ka na magsakripisyo habang buhay. Kumain ng simple ngayon para makakain kang malaya bukas. Magmaneho ng matanda ngayon para balang araw ikaw na ang pipili dahil magtratrabaho na ang pera para sa iyo. Ito ang tunay na pag-ibig sa pamilya mo. Ito ang paraan para matulungan mo ang magulang mo nang hindi ka na nahihirapan. Ito ang daan para bigyan mo ng mas magandang buhay ang mga anak mo na walang takot sa pera. Ngayon, patunay siya na kahit ordinaryong trabaho lang, night cleaner man o ano pa, kaya mong manalo bilang Pilipino. Isipin mo yun, habang ang iba ay naghihintay ng 13-month o overtime pay para lang makabili ng bagong cellphone. Siya ay tahimik na nagbubuo ng pundasyon. Habang ang marami ay nahihirapan sa pagbabayad ng upa at monthly bills, siya ay unti-unti nang nagmamay-ari ng property na nagbabayad sa kanya kada buwan. Hindi siya naging perpekto. Maraming beses siyang natukso. Maraming beses siyang napagod. Pero tuwing may tukso, tinatanong niya ang sarili, gusto ko ba itong bagay na ito o gusto ko ba ng kalayaan? At lagi niyang pinili ang kalayaan. Kaya mo rin yan kahit nasa probinsya ka, kahit nasa Manila ka, kahit nasa construction ka, o call center o naglilinis ng opisina, may pag-asa. Ang susi ay hindi ang sweldo mo. Ang susi ay ang desisyon mo araw-araw. Magsakripisyo ngayon para hindi ka na magsakripisyo habang buhay. Kumain ng simple ngayon para makakain ka ng malaya bukas kasama ang pamilya mo. Magmaneho ng matanda ngayon para balang araw, hindi mo na kailangan mag-alala ng gasolina, maintenance o monthly amortization.
Ito ang tunay na pag-ibig sa pamilya mo. Hindi ang magbigay ng mamahaling regalo, kundi ang magbigay ng buhay na walang takot sa kahirapan. Ito ang paraan para matulungan mo ang magulang mo nang hindi ka nahihirapan. Ito ang daan para bigyan mo ng mas magandang buhay ang mga anak mo. Paaralan, pagkain at kinabukasan ng hindi lang pangarap kundi realidad. Maraming Pilipino ang nagsisimula sa wala, pero kakaunti lang ang handang magtiis para sa mas mataas na bukas. Ikaw, gusto mo ba ng isang kakaunti lamang? Ngayon, patunay na siya na kahit ordinaryong trabaho lang, night cleaner man o ano pa, kaya mong manalong bilang Pilipino, mga kaibigan. Kaya mo rin yan. Kahit nasa probinsya ka pa, kahit nasang lugar ka pa. Di ba? Okay ha? Maraming Pilipino nagsisimula sa wala. Tandaan mo, ang bawat piso na hindi mo ginastos ngayon ay isang piso na magtatrabaho para sa iyo bukas. Ang bawat gabi na hindi ka gumasto sa isang hakbang palapit sa kalayaan, hindi ito madali. Pero sulit ito, mga kaibigan. Promise. At kapag narating mo na ang kabilang dulo, mauunawaan mo na ang lahat ng sakripisyo ay nagkakahulugan. Kaya ito ang isang bagay na itigil mo ngayong linggong ito. Itigil mo muna ang pag-scroll sa social media na puro luho at flex ang nakikita mo. I-unfollow o i-mute ang mga account na nagpapakita ng mamahaling gamit, travel at lifestyle na hindi mo pa kaya. Sa tuwing may gustong bilhin dahil nakita mo online, ilagay mo na lang ang perang iyon sa isang hiwalay na savings account. Isang simpleng less na magbibigay ng espasyo para sa mas malaking more sa iyong buhay. Hindi mo kailangang mabuhay ng ganito habang buhay, pero kailangan mo maging handa na mabuhay ng ganito ngayon. Ang batang naglinis ng opisina tuwing gabi ay hindi lang nag-ipon ng 5.6 million pesos. Binili niya ang kanyang oras, binili niya ang kanyang kalayaan, binili niya ang kinabukasan ng kanyang pamilya. At kaya mo rin yan, kababayan. Maniwala ka. Maniwala ka sa iyong kakayanan na kayang-kaya mo yan, mga kaibigan. Mga kaibigan, disiplina ngayon. Kalayaan bukas. Maniwala ka. Maliit na simula. Malaking tagumpay, mga kaibigan. Maraming salamat po at sundin po natin ang ating mga sinabi sa araw na ito. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Pilipinas.